mas maganda yan. Magbibideo ka sir para in case may makalimutan kayo, pwede nyo. Magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Ngayong araw po na ito ay bibili po tayo ng 3 wheels na e-bike or electric bike. From the word electric, meaning ito po ay gumagana sa pamamagitan ng kuryente. So ngayon po ay pipili po tayo ng kulay kung alin po yung mas maganda para sa atin. Yung color white sana yung pipiliin po namin kaso wala daw po silang stock. Yung available lang daw po na kulay ay yung color blue and black. So titignan po muna natin yung blue kung alin po yung mas maganda sa dalawa. Tara na po, samahan niyo po kaming tingnan. Ano yung sa inyo? 3 wheels na 60 volts? Ito po ba? So ito po yung color blue na pinakita po sa amin na stock daw. Yan, medyo maalikabok nga lang. So pipili po tayo sa dalawa. So ayun po, nakita na po natin yung color blue na stock. Medumi nga lang. Tignan naman po natin yung black. So ito na po yung color black. Mas malinis po siyang tignan kaysa dun sa nauna. Kaya alam niyo na po kung alin po yung pipiliin po natin. So ayan po, kinakabit po muna yung kanyang wirings. At ililipat daw po sa kanilang main branch para dun daw po nila ayusin at i-assemble po yung kanyang parts. So nandito na po tayo sa kanilang main branch. Ngayon naman po ay panoorin po natin kung paano po nila ito baklasin at i-assemble yung kanyang parts. Para kung sakaling bibili man po tayo ng ating e-bike or electric bike, ay magkaroon din po tayo ng idea kung paano po nila ito baklasin at ilagay yung kanyang wirings at yung kanyang ibang parts. Huwag po kayong mawawala mga kaibigan, dahil ituturo po nila mamaya kung paano po ito pagaganahin at kung paano po natin ito may ingatan. Karamihan ng ating mga katanungan patungkol dito po sa e-bike ay masasagot po nila mamaya. Kaya antabayanan lang po natin mga kaibigan at panoorin po natin itong video hanggang sa matapos. Dahil madami po tayong matututunan dito. Yung color gray daw po dito, yung nasa kamay ng lalaki, yan daw po ang controller niya. Kung mapapansin po natin dito sa video ay madami po siyang wirings kumpara sa digas na motor. Kasi nga e-bike ito or electric bike. From the word electric, ito ay gumagana sa pamamagitan ng kuryente. Kaya madami po siyang dadaanan na kuryente, kaya madami rin pong wirings. Sa mga ibig po na bumili ng e-bike or electric bike, ginagamit lang po ito sa short distance na lugar. Katulad po sa ating mga barangay, sa ating mga palengke sa lugar po natin, pwede rin naman po itong makalayo ng 40 kilometers or
siguro higit pa. Pero yung mas higit na po doon, katulad ng 200 kilometers, ay malabo na pong magamit kasi mabagal po ito. Ilang oras po yung tatakbuhin nyo papunta po doon. Kaya pang short distance lang po ito kung tutuusin. Bossing doon. Hatakin niya kasi pataas. Ganito lang buksan, sir. Huwag niyo pong itutulak. Kalabitin niyo lang po baka ano. Ito po yung off niya. Ay, off na rin. Ayan, mas maganda yan. Magbibideo ka, sir, para in case may makalimutan kayo, pwede nyo. Okay, dahil nga sa chargeable siya, ang iniingatan natin sa mga ganitong unit, yung battery niya, pag susundin mo na yung apat na sasabihin ko, sure naman na magtatagal ang battery at engine neto, pero kung talaga mapapabayaan po, available lahat-lahat ng klase ng parts neto dito sa pwesto namin. 3 months warranty tayo sa battery and engine lamang po ang may warranty. Other parts, mga ilaw, gulong, mga panel, wala naman ng warranty yan. Pero before natin i-release, papakita natin na gumagana ang lahat. Number 1 po, yung charger natin, automatic yan na mag-off pag fully charged na siya. Pero kung pinabayaan mo nakasaksaklat na siya, kahit fully charged na siya, may time din magdidiretso siya mag-charge. Kaya doon nangyayari yung overcharge po. Kaya pinaka-the best po, magka-alarm tayo para maalala natin tanggalin yung saksakan. Minsan nga po, yung cellphone natin na nag-charge, katabi na natin sa kwarto, nakakalimutan pa natin eh. Di lalo na ito kasi sa labas ng bahay charge ito. Ang charging hour na ito ay 8 to 10 hours, pwedeng 8, pwedeng 9, pwedeng 10. Pero pinaka-the best pa rin ang 10 hours. Pangalawa po, lirin ko sir. Ang pinaka-healthy sa pag-charge ng battery ay aantayin mo na mag 1 bar. Habang ginagamit mo yan, magbabawas hanggang sa mag 1 bar hanggang sa mag fully drain. Ang pinaka-healthy sa pag-charge ng battery ay 1 bar. Pero halimbawa, 2 bars na lang natitira, gagamitin mo sa medyo may kalayuan, alam mong hindi ka abot, pwede mo na rin siyang i-charge. Paminsan-minsan mong gagawin yun, okay lang yun. Pero kung kayang pang i-antay na mag 1 bar bago mag-charge, mas maganda na naman. Sa ngayon po, factory charge ito. Pag sinabi na factory charge, hindi natin sigurado kung yung 4 bars na nakita mo kanina ay full bat ba yun o hindi. Maaaring gamitin mo lang na 5 minutes, maaaring magbawas ka agad yan. Ang isa. Or maaari naman, full bat din siya. Para pag bumili ka ng bago mong cellphone, factory charge ko. Gamitin po muna natin, antayin natin mag 1 bar, saka tayo mag initial charge. Sa initial charge naman po, depende yun sa battery na napunta sa inyo. May mga client kami, nag-initial charge sila ng 10 hours, 12 hours, 14 hours, 16 hours. Depende yun sa battery na napunta sa inyo. Ipapakita ko na lang mamaya kung paano itsura ng charger pagka full bat na siya. Pangatlo po, halimbawa po na maghapon mo ginamit yung unit, dire-diretso mong ginamit yung unit, nalobat siya. Siyempre po, mainit ang battery kasi maghapon nga siyang gumagana eh. Pagpahingay mo muna ang battery, 15 to 20 minutes para mag-cool down ang battery bago mo i-charge. Kasi po, lahat naman ng charge natin, umiinit din. Kumpara mo na lang din sa cellphone mo, parang ganoon lang din yan. Then vice versa po, pagka nag-full bat na siya, halimbawa nag-full bat siya 10 hours, pagpahingay mo 15 to 20 minutes bago mo gamitin. Then, pang-apat po, halimbawa naman po na matagal na hindi magagamit ng unit, sabihin mo na, 2 to 3 weeks, sabihin mo na hindi magagamit ng unit. Pag ano po tayo, i-off po natin yung main switch na rito sa upuan. Ito po, i-off po lang yan. Ito yung main switch niya para mag-disconnect mismo yung battery sa unit. Bakit natin ginagawa yun? Kasi po, kahit hindi po natin ginagamit yung mga ganitong unit, kumakain pa rin ng battery at unti-unti. Siguro na-experience yun na rin sa mga motor ninyo, sa mga sasakyan ninyo. Pag matagal mong hindi ginamit, dati naman gumagana sa electric start, pero nang pagaganahin mo sa electric start, mahina na or ayaw umandar. Kasi nga po, kumakain ng battery yung mga ganitong unit, unti-unti. Pinaka-worst po, pag matagal na matagal, 6 months or 1 year na hindi mo man lang pinatay yung main switch, doon napupuli drain ng battery, doon nagkakaroon ng problema ang battery pag napupuli drain siya. Okay, pero halimbawa pauwi ka pa lang, may 6 na kanto, 10 kanto pa, na fully drain ka na, pinahila mo na lang para may uwi mo lang, sira na ba ang battery mo nun? Hindi po, malaki po ang kaibahan ng matagal ng fully drain, let's say 6 months ng fully drain, saka mo lang i-charge, yun po ang nasisira na battery. Di ba sabi ko nga kanina, pagpahinga mo 15 to 20 minutes, saka may charge, okay yun. Hindi masisira ang battery sa ganun. Okay? Then, pwede siyang mabasa.
pwedeng i-car wash. Pero wag lang gagamitan ng pressurized car wash. Wag lang gagamitin pag super lakas na ng ulan. May mga parts pa rin na hindi pwedeng mabasa sa kanya. Nakita nyo naman kanina, dito nagputag po yung mga wires. Kung magka-car wash po kayo, wag nyo nang basahin dito sa part na to. Punas-punas na lang yan para hindi mabasa yung mga wirings doon. Maaaring mangyari kasi yan, halimbawa, pagka-on mo, nabasa mo nga, pagka-on mo, nakabusina, hindi mo naman pinipindot yung busina kasi nga grounded. O, halimbawa, naka-signal light, hindi mo naman pinipindot yung signal light kasi nga grounded. Magagawa naman po yun. Patutuyuin lang natin yung mga wirings. Or worse po, pagka talagang sinunog niya na yung mechanism, let's say sinunog niya yung busina, papalitan natin yung busina. Ganun po yung mga pwedeng mangyari. Then, talsik-talsik na ulan, walang problema yan. Huwag lang natin ilulusong sa baha. Okay? Huwag natin gagamitan ng pressurized car wash. Okay po. Pandang pababa, walang problema dyan. Sabi ko nga, sealed din naman yung mga gamit na ito. Huwag lang talaga yung bababa. Ito po. Ito po yung charging port. In case nabasa mo yung charging port kasi nga nag-car wash ka, okay lang din naman. Huwag ka muna mag-charge pagka basa ang charging port. Siyempre, magkakaroon ng short circuit, patuyuin muna. Okay? Then, every 2 months po, kailangan din natin magpalit ng gear oil. May gear oil ito. Kung ano po yung mga ginagamit ng mga automatic na motor, na gear oil, siya po yung ginagamit din dito. Mga Yamalug, mga Repsol, 100 ml lang po gagamitin. Sabi kasi ng company, every 2 months. Pero para sa akin, ayokong sundin yung 2 months. Every 2,000 km. Pero para sa akin, ayokong sundin yung 2,000 km kasi mahaba ang 2,000 km. Magkano lang naman ang gear oil? Makakabili tayo dyan ng 100, 120, 150, depende sa bibilan mo, depende sa tatak. Ang transmission ng ganito, umaabot siya ng 5.5. Kaya kung magpapalit tayo ng gear oil every 2 months, hindi pa tayo abot ng 1,000 sa isang buwan, sa isang taon. Okay? Turuan ko na lang kayo para in case yung hindi nyo madala dito, pwede nyo naman dalhin dito, pwede naman kayo lang din maglagay. Turuan ko na lang kayo kung paano. Walang. Gano'n naman po katagal bago palitan ko yung gear? Every 2 months po. Pinaka-safe na lang yun. Hindi ka naman siguro tatakbo ng 2,000 km sa 2 months. Ito ang drain plug. Yan. Pag natanggal mo na yan, bumaba na ang gear oil, balik mo na. Ito po maglalagay ng gear oil. Turuan ko kayo paano. Buksan mo ito pala. Para mapalitan ng gear oil, tanggalin mo lang po ito mga to. Pag natanggal mo na yan, makikita mo na yan. Okay? 100 ml lamang po. Okay. Usage na tayo. Okay na? Pwede natin siya pagganahin, keyless or susi. Sa keyless po muna tayo. Dalawang pindot dito sa gitna, mag-on yan. Pwede mo nang gamitin. Dalawang pindot dito sa taas, mag-off. Or susi. Ito po, ito susi dyan. Etong dalawa, susi dito, tsaka dyan. Okay? Para di ilagay ko na yung okay. Okay. Pagka-on mo, meron tayo pag pinindot mo sa drive, pigain mo, andar na yan. Pag pinindot mo sa reverse, pigain mo, atras na yan. Meron siyang speed 1, speed 2, speed 3. Speed 1, mabagal ka lang yan. Speed 3, maturing ka na yan. Hindi po siya katulad ng motor na primera ang malakas. Hindi po yung, di ba, pag akyatan, ginagamit natin primera, gano'n. Hindi po siya gano'n. Yung speed 3 po ang malakas sa kanya. Kasi po yung speed 1, limit lang yung battery na binibigay niya sa makina. Kaya mabagal lang siya. Mahina lang siya. Pagka akyatan, pagka matinding akyatan, speed 3 gamitin natin. Okay? Then, signal light po, pa-check po kung gumagana yung likuran. Okay po, kabila po. Okay. Dito po sa harap.
Gumagana po, ano? Okay. Ilaw. Ayan. High low. Okay. High low. On off. Ito on off. Okay. Then, sabi ko nga kanina, pagka pindot mo ng drive, bigay mo andar na yan. Pero sa una po, hindi yan na-andar. Hindi yan na-andar. Unang-una sa lahat po, i-activate ko tong kanyang sensor. May sensor yung preno, pagka prineno mo, hindi siya andar. Okay. Tanggalin natin yan. Andar siya. Halimbawa naman po, nakatanggal yan. I-on mo. Hindi pa rin siya andar. Kasi po, pipindutin natin yung park. Saka pala siya andar. Ayan. Ayan. Pag napindot mo to, ay sa una lang, sa pag-on mo lang. Pindutin mo yung park para andar siya. Okay? Then, halimbawa naman po nililock natin. Halimbawa nilock na ganyan. Halimbawa nakita ko sa unit, gusto kong kunin. Halimbawa lang. Pag nalock mo. Okay? I-unlock lang po natin. Or halimbawa nakalock na ganyan, bigla mo sinusi, hindi mo man lang in-unlock. Magka-alarm din. Unlock lang po. Okay? Preno. Ganun lang po siya. Okay? Charger na po tayo para tapos na. Then, Ordunahan ko pa, pakilaman na, sir. Opo. Kadaming wireless. Para iwas doon. Malakas din po makakuryente yan kuya. Wala po. Ay wala. 60 volt lang naman po ito. Ah, Meron. wala kayo rin sa yung charger mo kanino Konti lang. extension. Kukurot din. parang kurot lang. Okay? Ayan po, makikita nyo po kulay green. Pag sinaksak ko sa unit at nagkulay red, ibig sabihin charging yon. Pag bumalik sa kulay green, fully charged na siya. Pag magcha-charge po tayo, isaksak natin mabuti ha. Ayan. Kasi pagka ilagay ganyan mo lang, ay magcha-charge siya. Paano kung may naglaro na bata na galaw? Alam mo, fully charged. Ayun pala, naputol. Saksak niyo po mabuti. Pangalawa po, pag nagcha-charge kayo, huwag na kayo magpalaro ng bata rito. Sigurado magagalaw at magagalaw nila yan. Paalala ko lamang po, ang meron lang mga warranty sa atin ay battery at engine. Hindi po kasama ang charger. May mga client ako, ito unang-unang nasisira sa kanila. Interviewin ko, ba't nasira? Yung iba, first charge pa lang sira na. Nilagay daw nila dyan, or doon sa box. Para kung saan daw sila punta ng lobat doon sila makikicharge. Mali po yun. Di ba nga, meron namang battery indicator. Opo. Alam mong hindi ka abot, hindi ka pa mag-charge. Pangalawa, pag island, tsaka po, syempre, pagka itong charger nandyan, umaalog, nakakatog, yung mga IC sa loob, kumakalas, doon siya nasisira. Meron naman ako isang client, hindi naman daw niya nilagay dyan, pero nung sinaksak niya, pumutok ang charger. At nung binuksan namin, may ipis sa loob. Normal po malalaki butas niyan, may fan yan. Matibay ang charger natin. Wag lang talagang mababagsak. Wag lang mapapabayaan na pasukin ng ipis or insekto. Siyempre, doon magkakaroon ng short circuit. Opo. May mga client ako, 2 years na hindi pa nagpapalit ng charger. May mga client naman ako, sabi ko, 1 week lang, nagpalit na agad ng charger. Nasa gumagamit lang talaga yan. Okay? Ano pa ba? Ayun po. Halimbawa naman po, nasa speed 1 ka. Halimbawa, nasa speed 1 ka, nabagalan ka. Pwede mo bang pindutin sa speed 3 ka agad habang maandar? Pwede po yun. Pwede ka pa mag-umpisa ka agad ng speed 3? Pwede po yun. Ano lang kasi to, limiter lang siya. Opo. Okay po? Magkano naman po sakali yung charger po pag kunyari nasira ganun? 950 po. Ay, 950. Ayos. May question po about sa diniscuss? Ayos na po. So yan po mga kaibigan. Sana po may natutunan po tayo sa video po na ito.
At kung may nakalimutan man po tayo, pwede naman po natin itong balik-balikan. So, itetest drive na po natin ang ating e-bike. mo yung kwan niya. Kunyari, alisin mo yung cluster niya na. So yun po, tapos na nating i-test drive. Yung napansin ko po sa kanya is parang nababagalan po ako sa kanyang takbo. Siguro nanibago rin po ako dahil iba pa rin po talaga yung gas yung gamit kaysa sa electric. So ang masasabi ko po ay para po talaga ito sa mga babae na buntis, hindi masyadong mabilis yung takbo, sa mga beginner na mag-drive. Yun po, maganda po ito para sa kanila. Maganda rin naman po ito sa kahit kanino dahil pwede po natin itong iservice sa ating lugar sa palengke para hindi na po tayo maglakad. Tara naman po at subukan yung kanyang speed limit. So ito po kung atin pong nakikita, nakasagad na po dito ang ating revolusyon. So sa ngayon, yan po yung kanyang speed limit, pero pag pababa po yung ating daanan ay mas mabilis po dyan yung kanyang speed. Dahil na-test na po natin ang e-bike po na ito, okay naman po siya kaya iuuwi na po natin. Sa muli mga kaibigan, salamat po sa panonood at sana po may natutunan po tayo sa video po na ito. Huwag po sana kayong magsawang sumabaybay sa ating videos dahil marami pa po tayong i-upload sa hinaharap. Dahil ang ating mga in-upload na videos ay hindi sa walang kabuluhan, kundi may matututunan at may matututunan din po tayo. Kaya sa muli, salamat po sa Diyos at salamat na din po sa inyo mga kaibigan.